Naranasan mo na bang maliitin at ipahiya dahil lang sa mahirap ka? Hello mga katara at welcome muli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si Carla, ang babaeng minaliit at binasted ang manliligaw dahil isa lamang itong hamak na kargador at kung ano ang naging karma nito sa kanya makalipas ang ilang taon. Madaling araw pa lamang ay gumigising na si Dino para pumasok sa trabaho. Kargador siya sa palengke na malapit lang din sa kanila. Bata pa lamang ay ulila na siya, kaya naman maaga siyang natutong kumayod para sa sarili. Hindi din siya tinulungan ng kanyang mga kamag-anak dahil sa mata pobre ang mga ito. Pagkatapos naman ng trabaho ay mabilis na nagbibihis siya ng uniforme para pumasok naman sa eskwelahan. Nasa huling taon na siya ng high school. Yon ang naging pang-araw-araw na niyang gawain, kargador sa madaling araw at estudyante naman sa umaga hanggang hapon. Pagpasok sa eskwelahan ay nakasabayan pa niya si Carla, ang babaeng matagal na niyang tinatangi. Kasama nito ang kaibigan nitong si Riza. Hi Carla! Masiglang bati niya rito. Napansin niya ang bahagyang pagkailang sa mga mata ng dalaga na makita siya. Simpleng hi lang ang naging tugon nito. Pwede ba kitang ayaing makasayaw sa seniors prom? Tanong niya rito. Ew! Don't tell me Carla, napapayag kang maisayaw ng kargador na iyan. Nakataas ang kilay na sabi ni Riza. Bulong lang iyon pero hindi iyon nakaligtas sa kanyang matalas na pandinig. Sorry, pero hindi pwede, sabi ni Carla sa kahinila si Riza at dumiretso ng lakad. Sa tingin mo ba talaga uubray ang pagporma mo kay Carla? Natatawang sabi ng lalaki sa likuran niya. Nabaling ang tingin niya sa nagsalita. Iyon ay walang iba kundi si Roy, ang pinsan niya. Anak ito ng tita Mira niya, kapatid ng kanyang ama. Mula pagkabata ay palagi na siya nitong binubuli, kesyo mabaho at kargador lamang siya. Doon ka sa palengke maghanap ng liligawan, baka sakaling may sasagot sa hamak na kargador na kagaya mo. Nakatawang sabi nito na sinigundahan din ng mga kasama nito sa kadumiretso ang mga ito ng lakad. Naiwan siyang nanlulumo sa inis. Kinabukasan ay nagtungo siya sa isang mall sa bayan. Gamit ang naitabing pera ay namili siya ng damit na gagamitin para sa seniors prom mamayang gabi. Nagip pa ng tingin niya sina Roy at mga kaibigan nito. Umiwas na lamang siya nang sa ganon ay hindi na sila magpang-abot pa. Dumaan muna siya sa flower shop upang bumili ng bulaklak bago umuwi. Kinagabihan, malilikot na ilaw at nakabibinging mga tugtugan ang unang sumalubong sa kanya pagpasok pa lang sa venue kung saan gaganapin ang seniors prom. Hinanap kaagad ng paningin niya si Carla mula sa mga estudyanteng nagsasayaw sa gitna. Nang makita ang taong pakay ay nilapitan niya ito at sa nanginginig na kamay ay niabot dito ang daladalang mga bulaklak. Pwede ba akong manligaw? Lakas loob na tanong niya sa dalaga. Pangangantsaw agad ang narinig niya mula sa katabing mesa kung saan naroroon sina Roy at mga kaibigan nito. Ganon din si Riza. Don't tell me, napapayag ka magpaligaw sa lalaking yan, Carla. May pangungutyang sabi ni Riza saka lumapit sa kanila. Of course not, sabi ni Carla na kinabigla niya. Mula sa kinauupuan ay tumayo ito at saka pabagsak na tinapon sa basurahan ang bulaklak na binigay niya. Ano bang akala mo? Napapatol ako sa kagaya mo? Hindi ako pinag-aral at ginastusan ng magulang ko para lang makipagnobyo sa isang hamak na kargador na kagaya mo. Masyado kang ilusyonado? Nakairap na sabi nito saka lumakad palayo sa kanya. Nakita pa niya ang mga nakangising kaibigan ni Roy, gayon din si Roy na ang tingin ay tila sinasabing, I told you so, saka naiiling na nagpunta sa gitna para sumayaw. Naiwan siyang hiyang-hiya sa nangyari. Ramdam niya ang mga tinginan ng ilan sa mga klaseng nakarinig at nakakita sa ginawang pambabasted sa kanya ni Carla.
Naiiyak na umuwi na lamang siya. Sanay na siyang kutiin at hamakin. Pero masakit pala ang mabasted at ipahiya ng taong minahal mo. Ang naging pangyayaring iyon ang nagpursige sa kanya na ayusin ang buhay. Matapos ang graduation ay nilisan niya ang bayan na iyon. Uy Carla, bukas na ang alumni natin. Huwag kang mawawala dun ha, sabi sa kanya ng kaibigang si Riza. Kasalukuyan siyang nag-encode ng mga oras na iyon. Pareho silang natanggap ni Riza bilang encoder sa isang kumpanya. Balita ko, ngayong alumni na ito ay kumpleto tayong magkakaklase. A-attend daw si Dino. Remember, yung kargador na nanligaw sa'yo? 12 years na din ang nakakalipas mula nang umalis ito pagkatapos ng graduation at hindi na nagpakita pa. Just wondering kung ano kayang buhay nun ngayon. Pero I'm sure na hindi yon nakatapos ng pag-aaral. Wala pa akong nakikilalang kargador na nakatapos ng kolehiyo. Once sa kargador, always sa kargador. Sabi nito na halata ang pangungutya sa tinig. Hindi niya pinansin ang pangungutya ng kaibigan. Wala na rin sa trabaho ang isip niya, kundi sa lalaking pinahiya at binasid niya noon. Mula nung gabing pinahiya niya ito, ay hindi na ito lumapit pa sa kanya. Gusto niyang lapitan ito noon, pero gumagawa ito lagi ng paraan para makaiwas sa kanya. Hindi niya gustong basta din ito at maliitin. Nadala lamang siya ng pangangantsaw ng mga kaibigan, kaya niya nasabi iyon. Hindi din siya nagkaroon ng nobyo mula noon dahil alam niya sa sarili niya kung sino talaga ang lalaking iniibig. Pagsapit ng alumni, kanya-kanyang pwesto ang mga kaklase nila. Tawanan at kwentuhan ang unang ginawa. Hinanap agad ng tingin niya ang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ayan na pala si Dino, sabi ng isa sa dating kaklase niya. Paglingon ay matinding pagkabog ng dibdib kaagad ang naramdaman niya. Andun ito sa may gate at naglalakad papalapit sa kanila. Gwapo na ito dati pero mas lalong gumapo ito ngayon. Bonus pa ang pagiging makisig nito ngayon. Nagkamustahan ng mga ito. Pero siya, hindi niya may alis ang tingin sa binata ngayon ay nasa harapan niya. Bahagya lang itong tumingin sa kanya, saka tumango at binalik muli ang tingin sa mga lalaking kausap. Ano nang trabaho mo ngayon? Kargador pa din ba? Nakataas kilay na tanong ni Riza kay Dino. Ngumiti lang ito sa tanong ni Riza. Engineer na itong si Dino, may pagmamalaking sabi ng teacher nila. Siya nga palang engineer ng bahay ng kapatid kong si Man. Napakaraming magagandang bahay na ang nagawa nitong si Dino. Nakingiting sabi pa ng teacher nila. Nakakunot agad ang noo ni Roy na naroon din. Paano nangyari yun? Kargador ka lang naman dati. Tapos ngayon, engineer ka na? Kunot ang noong tanong ni Roy na isang tendero na lang sa pwestong pagmamay-ari ng ina sa palengke dahil sa pagiging tamad at hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi porket kargador ako dati ay mananatili na ako sa ganoong estado. Naging inspirasyon ko ang pangungutya ng ibang tao sa akin para makatapos ako ng pag-aaral at maging isang successful na tao, sabi nito na nakatingin kay Carla. Napahiya sina Riza at Roy sa sinabi ni Dino. Marahil ay guilty ang mga ito dahil sa pangmamaliit na ginawa ng mga ito dati sa binata. At ganun din siya. Ramdam niya ang puot sa mga mata ng binata habang nakatitig sa kanya. Napayuko si Carla sa katahimik na naglakad palayo. Pinapaalala sa atin ng kwento na ito na wag basta-basta mangmata ng iyong kapwa. Hindi habang buhay ay isang hamak lamang ang isang tao. Huwag din gawing kriteria sa pagmamahal ang estado ng buhay ng isang tao. Matuto tayong maging mapagkumbaba at huwag mang-apak ng kapwa. Tandaan na ang buhay ay parang gulong. Kung nasa itaas ka ngayon, baka bukas nasa ibaba ka na. Sana ay may natutunan muli kayong aral sa video na ito. Marami pong salamat. Muli, ito po si Tara TV signing off.